Si Brandon Ganuelas-Rosser or BGR para maikse, ang former number 1 pick na nadraft ng Blackwater na natrade papunta sa NLEX and then TNT as expected. Si BGR naging malaking factor siya sa gold medal ng Gilas Pilipinas sa SEA Games. And on time niya sa NLEX, yung game niya evolve in a way na naging isa siya sa mga pinaka-promising forward sa buong liga or even sa Pilipinas because of his size, athleticism, and yung potential niya defensively, guarding multiple positions. Pero ngayong na-trade siya sa TNT, anong nangyari? Parang nag-dip yung laro. Ang laki actually ng dinip ng laro niya. So, ngayon, pag-usapan natin kung ano sa tingin ko yung reason kung bakit ganun yung nangyari. So, first of all, of course, since TNT itong pinag-uusapan natin, alam naman natin sinong coach ng TNT. Hindi ko bine-blame solely si Chot Reyes kasi kung titignan natin yung numbers, kahit si BGR, mababa yung production. Pero at the same time, paano nangyari na ganito yung production ni BGR? So, ang theory ko dito is that pinanood ko yung games niya and nakita ko na yung possessions ng TNT na involved si BGR or the lack thereof. Napansin ko si BGR lagi nakatambay. Ang role niya, lagi siya nasa dunker spot. Bakit ganito ang setup ng offense ng TNT? So ngayon, pag hawak ni Castro yung bola, again, dribble drive. Pag nag-pick and roll sila dito ni Galinato, there's a chance na makakapag-draw si Castro ng dalawang defenders. And si Galinato, magkakaroon siya ng dive to the basket. So ngayon, kapag andito si BGR sa dunker spot, ngayon, tinatanggal ni BGR yung chances of this guy, number 27, na mag-help off sa kanya at saluhin si Galinato, and he's forcing Brian Santos na saluhin siya rito. And again, magkakaroon ng advantage TNT doon. So, in theory, pwede siyang gumana for TNT. Pero in practice kasi, nalilimit yung skill set na available kay BGR. Kasi BGR is a slasher. So, pag nilagay mo si BGR sa dunker spot, limited lang yung space niya para gumawa ng magic niya. Konti lang yung space niya. So, yung athleticism niya rito, hindi naman maximize kasi wala siyang momentum. Like, kung galing ka sa labas, meron kang momentum papunta sa loob, magagamit mo yung athleticism mo, it's potential. Pero kapag nandito ka lang sa ilalim, there's only so much you could do. Kumari, makikita natin dito, babox out siya, diba? Wala sa posisyon, so hindi nga siya nagkaroon ng chance to get that offensive rebound. Again, dito kung makikita natin, the drive dito, TNT player, there's BGR sa may dunker spot sa baseline. So again, even if masalo niya to, meron lang siya ditong isang dribble or kahit nga wala ng dribble, diretso drop step na. So kumbaga hindi niya na ma-maximize yung skill set niya and yung athleticism niya. Kung makikita natin dito, good pursuit sa bola. Nakuha niya offensive rebound, nakapag-draw siya ng foul. Pero kung makikita natin again, hindi niya na maximize eh. Okay? Kung makikita natin, pagsalo niya dito, andun na siya sa ilalim. Tatalon lang siya, put back. Pero hindi yan yung skill set ni BGR kung saan siya naging successful. Even sa 3x3 or sa NLEX. Kasi kung titignan natin yung stats niya ngayon, comparison, sa Blackwater nakapagdaro siya ng 8 games. Nag-average siya ng 19 minutes. Nakascore siya ng 11 points per game, 3 rebounds per game. Tapos 39% shooting, halos 40. And then 3-point shooting, 16%, medyo mababa. Pero andun yung blocks, tapos yung steals, andun din. Sa NLEX naman, tumaas yung minutes. 29 minutes per game na siya. 28 games total. Nakapag-average siya ng 12.4 points, 6 rebounds, 1 assist. So, tumaas yung rebounds. And then, tumaas din yung field goal percentage, 52.1. 3-point percentage, tumaas din, 29.3. On 2.7 attempts per game, halos 1 make a game. Tapos yung blocks, dumoble. 1.8 blocks, 0.6 steals. So, he's turning into something na importante para sa team niya. He's a two-way forward na may potential to improve further sa 3-point shooting, pero ang talagang asset ng laro niya is yung diving to the basket using his athleticism. Now, pag tinignan mo naman yung TNT, in 10 games, nag-average siya ng 23 minutes per game, which is 6 minutes less do sa NLEX days niya. Pero kung makikita natin yung production, 6.8 kumpara sa 12.4. Halos doble ang natanggal. Sa rebounds, ganun pa din. 6 rebounds per game. Assist, 1 assist per game. Pero yung field goals bumaba ng 12%. And then yung 3 points bumaba ng 10%. So, we could argue na kaya mababa yung points because of his 3-point shooting. Pero ang nabawas lang naman sa 3-point shooting ni BGR in terms of makes, 0.5 makes lang naman. So, that's essentially like, sabihin na natin, isang 3 points sa 4 na laro. So, marginal lang siya. Hindi siya malaking factor kung bakit ganon. And for me, yung field goal percentage, yun yung mostly nasa loob sa paint. So, ibig sabihin,
less efficient 2-point shooter at the rim si BGR ngayon sa TNT kumpara sa NLEX. And ang imposible naman na nawalan siya ng skill mag-finish around the basket ng, di ba, within ilang months lang. And again, babalik ako dun sa point na kasi ngayon si BGR, okay, andito lang siya sa vicinity ng rim. Wala siyang momentum. Wala siyang chance para magamit niya yung potential niya as a finisher, yung athleticism niya to its maximum potential. Kasi sayang defensively, grabe siya kung makikita natin dito. Nag-hedge siya dito. Tapos pagka-hedge niya, naka-recover siya sa tao niya kay Muyang. Ando na kagad siya sa harap. And now, again, magpa-flow into an empty side dribble handoff. 2-man game. Again, makikita natin si BGR at the level ng screen. Okay? Mag-show siya dito. Okay? 2 on the ball. Na-recognize ni Alejandro. Pagpasa niya kay Muyang, nandun na ulit si BGR. Grabe yung recovery time. Now again, pangatlong run na to ng Phoenix ng chance para mag-execute ng offense. Ngayon, makaka-drive dito si Ken Tuffin. Si BGR last line ng defense. Salo-salo niya si Muyang dito sa paint, sa may dunker spot. Mag-help si BGR to force the miss. Dito naman, again, dribble handoff. Okay, empty side, ball screen. Magtatrap dito si BGR to force a turnover. Sayang grabe siya defensively. So, personally, you would want him na ma-integrate sa offense kahit papano. Kasi yung pinaprovide niya defensively, ang laking bagay. Kung makikita natin dito, si BGR ngayon, instead na nasa dunker spot, nakaupo, andito siya sa corner ngayon. So ngayon, si BGR, yung distansya niya sa rim, ang layo. Ang dami niyang space para dive siya papunta sa basket. Kung makikita natin dito, short roll, Barkley Ebonia. Ngayon, kita nyo si BGR, tatakbo ngayon siya papunta sa basket. May momentum ngayon siya. Makikita natin, boom! Diba? Good finish. And again, dito, kapag nilagay mo siya sa tuktok, kita nyo yung court kasi malaki siya 6'7" siya So now, magbubukas yung playmaking niya. Kung siya yung hub, siya yung trail. Pwede mong i-initiate yung offense mo through him. Kapag siya yung nasa tuktok, makikita natin dito, handoff. Ngayon, high post, BGR na-recognize niya, mismatch, Pogoy versus Melesio. So ngayon, BGR nag-initiate ng high-low, 2 points para sa TNT. Pero ang problema, hindi ganun ginagawa ng TNT to. Lagi nakapark lang si BGR sa paint, sa dunker spot. So A, hindi siya makakuha ng space para magamit niya yung athleticism niya. B, hindi rin niya nagagamit yung gravity niya as a roller, as a finisher. And 3, sayang kasi hindi na de-develop. Nagiging one-dimensional na player. Kahit na meron siyang tools to be more.